Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo dyan mga kababayan, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapatid. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos patungkol sa sinasabi nilang pagiging anak ng Diyos, pagiging Kristiyano, pagiging kasama sa iglesia ng Diyos, pagiging bagong nilalang o yung born again, pagiging tagasunod ni Jesus. Ano ba ibig sabihin nito? Ang mga binanggit ko mga pangungusap ay pag sinabi mo yan, maraming mga grupong umaangkin dyan. Pag sinabi mong born again, may mga group of people na sila lang yung born again. Pag sinabi mo namang iglesia, kabilang ka sa iglesia ng Diyos, sila lang yung iglesia. Pag sinabi mong followers ni Christ or Christian, maraming mga iba't ibang klaseng Christian, pero hindi naman talaga si Kristo ang tinuturo. Ano ba talaga ibig sabihin at tinuturo ng Bible? Ang sabi po dito sa Deuteronomy 4:29, "But if from there you seek the Lord your God, you will find Him. You will find Him if you look for Him with all of your heart." And also in Jeremiah 29:13, "And ye shall seek me and find me, when ye shall search me with all of your heart." Ang paghahanap sa Diyos ay hindi paghahanap sa isip ang ginagamit, kundi puso. Pag puso po ang pag-uusapan, it symbolizes the word love. Remember, God is love, and love is God. No? Now, ang totoong pagiging anak ng Diyos, followers of Jesus Christ, Christian, pagiging kabilang sa iglesia ng Diyos, pagiging born again, pagiging mananampalataya, ay hindi makikita kung anong grupong kinakabilangan mo ngayon. Magsisimula po ito sa puso. Spiritual realm. Hindi lang ito particular sa isang group of people, kundi ito yung mga taong hinanap ang Diyos ng buong puso nila. Pag sinabing puso ang pag-uusapan, as I have said, pag-ibig ang tinutukoy dito. Kaya nga, ang totoong mananampalataya, Christians, born again, ito yung mga umiibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos, ito yung totoong pagtanggap sa Kanya. Pag tinanggap mo si Jesus o ang Diyos ng buong puso mo, ibig sabihin nun, minamahal mo siya. Pag minahal mo ang Diyos, siyempre, ayaw mong sasaktan ang Diyos. Pag sinasaktan mo ang Diyos, hindi mo siya mahal. Paano ba natin sinasaktan ang Diyos? Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, sa sarili mo, sa kalikasan, ginagawa mo sa Diyos. Kaya nga, nung inaangkin ng ibang mga grupo yung sinasabing born again, na nakasulat sa John 3:3, no? Sapagkat ang sino ay dapat na ipanganak na muli. At sinundan niya ng 2 Corinthians 5:17, "If any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things becomes new." Yung pagiging in Christ doon, if any man is in Christ, ang ibig sabihin po doon, nakipag-isa kay Kristo. Sa kasalan, ang lalaki at babae nagiging isa. Nagiging isa ang puso nila. Bakit nagiging isa ang puso nila? Kasi nagmamahalan sila.
Ganon din sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, love God with all your heart. At mapapansin nyo rin na ang pag-ibig, ito ang pinakadakila sa lahat. Ang totoong pagtanggap sa Diyos, hindi yung mananalangin ka ng, Panginoon, tinatanggap kita, pumasok ka, linisin mo ko. Puro sa bibig lang po yun. Pero ang totoong pagtanggap sa Diyos, yung mamahalin mo siya ng puso mo. Dahil pag minahal mo ang Diyos ng higit sa lahat, magsisimula ang totoong pagbabago, yung new creation. Bakit? Dahil siyempre ang pag-ibig, ayaw niyang saktan ng kanyang minamahal. Kung mahal mo ang Diyos, gusto mo ba siyang saktan? Of course not. Kahit ang anak mo, ang girlfriend mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, o kung sino man ang minamahal mo, ayaw mong saktan yan. Ngayon, kung mahal natin ang Diyos, hindi natin siya sasaktan. Bakit? Paano ba natin nasasaktan ang Diyos? Kapag hindi ka marunong umibig sa kapwa. Hindi mo kayang ibigin ang kapwa mo, ang sarili mo, ang kalikasan. Sinasaktan mo ang Diyos. Pero kung ibigin mo siya, may ibig mo yung taong hindi ka ibig-ibig. Mapapatawad mo yung taong hindi ka patawad-tawad. Mabibigyan mo yung mga nangangailangan. At wala kang pipiliing tulungan. Dahil yun ang pagmamahal. Tandaan nyo po, ang salitang pag-ibig o love, it is an action word. Hindi yan basta salita na lumalabas sa bibig mo. Ito isang kapangyarihan na walang makakahadlang. Pakikilusin ka ng pagmamahal. Kagaya nga po ng lagi kong ini-example. Nung unang panahon, sabi ng mga magulang ko, bago mo makuha ang puso ng babae, magsisipa ka ng kahoy, magigib ka ng tubig. Meron daw isang lalaking ubod ng tamad, hindi mautusan ng mga magulang. Pero nung umibig, nagulat yung mga magulang dahil alas 5 pa lang ng madaling araw, alas 4 wala na sa bahay. Nandun na sa nililigaw ang babae. Nag-iigib ng tubig, drum-drum ang inigiban, nagsisibak ng kahoy. Hindi siya inutusan ng babae na mag-igib o magsibak. Pero ginawa niya yun dahil mahal niya. Umibig siya. Ngayon, gagawa tayo ng mga kabutihang bagay sa ating kapwa, sa ating sarili, sa kalikasan. Dahil mahal natin ang Diyos. Hindi ka manghuhusga ng kapwa mo dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka magpapurusa ng kapwa dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka magiging maramot sa kapwa mo dahil mahal mo ang Diyos. Ang pag-ibig, ito ang nagiging sakdal sa isang tao. Ito ang nagiging kalinisan ng isang tao pag nakaharap siya sa Diyos. Paano mo ba inibig ang tao? Ang kapwa mo? Ang sarili mo? Kapag natutunan mo lang mahalin ang Diyos, marami kang bagay na mauunawaan higit pa sa doktrinang pinaglalaban mo. Dahil ang doktrina ng Diyos ay higit sa lahat ng doktrina. Pagmamahal. Kaya nga sabi ni Jesus, the great commandment or the greatest commandment is to love God
At ang lahat ng kautusan, lahat ng mga propeta ay nakapasok doon. Marami kang sitwasyon na mauunawaan. Mga taong mauunawaan na hindi mo naunawaan. Mga taong dating huhusgahan mo na lang dahil sa ginagawa na, hindi mo na mahuhusgahan dahil sa ibibigay sa iyo ng pagmamahal na kaalaman. Ang totoong tumatanggap sa Diyos. Ang totoong Kristiyano. Mapagmahal. Kaya nga po, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, at lalo kang yumayabang, lalo kang huhusga ng kapwa mo, namamali ka. Hinahanap mo lang ang Diyos ng isip mo, hindi ng puso mo. Pero pag hinanap mo siya ng puso mo, lahat ng doktrinang alam mo na binigay sa iyo ng tao, kakalimutan mo. At ang dadalhin mong katuruan, turo ng pagmamahal. Iyan ang Diyos. Ang sabi doon sa 1 John 4:16, pag ang pag-ibig nasa iyo, sumasayo ang Diyos. Dahil pag-ibig siya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga mag-anak, mga kababayan, ang totoong pagtanggap sa Diyos, pagmamahal. Ito na po yung oras. Mahalin natin siya. Dahil yan ang inuutos ni Jesus. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip at lakas. Mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. At kapag yan po sinunod nating lahat, sigurado, kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Ikaw yung anak ng Diyos. Ikaw yung mananampalataya ng Diyos. Ikaw yung sinasabing Christian. Dahil si Jesus, siya yung pag-ibig ng Diyos na ginawang tao. Kaya nga po, kahit anong grupo ang kinakabilangan nyo ngayon, magsimba kayo linggo-linggo o araw-arawin nyo na, mag-pray kayo, magbasa kayo ng Bible, pero kung nagtatanim kayo ng sama ng loob sa kapwa, kung hindi kayo marunong magpatawad, hindi kayo marunong umunawa, hindi kayo marunong magbigay, hindi nyo kayang ibigin ang hindi ka ibig-ibig, sayang ang lahat ng bagay na ginagawa ninyo. Dahil lahat ng bagay na hindi ginawa sa pagmamahal, magiging walang saysay. Pero kung lahat ng bagay gagawin mo sa pagmamahal para sa Diyos, lahat yan recorded sa langit. At yan ay converted into a treasure in heaven. God bless.